Mula kay Melvs Castle, mga kapatid, iyak China, nagpapanik na sa takot. Naku po, missile fighter jets at warship ng US papunta na, mga tol. Actually, nagpaputok na nga ang US, mga tol, dito sa karagatan ng Pilipinas, no? Grabe, no? Sana hindi mauwi, no, doon sa ano natin, doon sa ayaw natin mangyari. Pero ayon naman sa mga eksperto, mga tol, hindi interesado ang China sa gera. Kasi yung China, mga kapatid, mga Chinese, ang karakter niyan, magpayaman lang talaga. Doon sila magaling, mga tol, sa negosyo. 'Di ba? 'Yun ang gusto nila, magpayaman lang. Hindi sila interesado sa gera, mga tol. At saka ang dami nilang makakalaban. Biruin mo, pinaghirapan nilang paunlarin yung sarili nila. Pinaghirapan nilang paunlarin yung ekonomiya nila. Tapos ipapasok lang nila sa gera, mga tol. Ang international law, mga kapatid, pinagbabawal din 'yun. Yung mga ganyan-ganyang gera, mga kapatid, talagang uusigin sila ng mundo kasi unang-una wala naman silang sapat na dahilan para pumasok sa gera kasi unang-una yung claim nila, yung 10 dash line nila, unang-una hindi yan kinikilala ng UNCLOS. Hindi yan kinikilala ng international law. Natalo sila doon sa 2016 doon sa The Hague Court of Arbitral Ruling, 'di ba? Permanent Court of Arbitration, mga kapatid. Natalo sila doon. Alam nila 'yon, dine-deny lang nila sa sarili nila. Hindi sila papasok sa gera, mga tol, maniwala kayo dyan. Wala silang ganong katinding experience unlike sa mga makakalaban nila. Biruin mo, India kalaban nila, US, Japan. Ang dami pang mga bansa, mga kapatid. Paano sila mananalo doon? Lulubog lalo ekonomiya nila. Pagkatapos nilang itaguyod, paunla rin. Mahilig lang talaga silang manakot ng mga maliliit na bansa. Pero kahit maliit na bansa, pag pumalag sa kanila, atras din naman sila 'Di ba? O wala nga silang palag doon sa Japan, wala silang palag sa sa ibang mga bansa na pumapalag sa kanila, 'di ba? Kaya talagang wala 'yan, mga kapatid, no. Tinatakot lang din kayo ng mga pro-China, sila Roque, sila Duterte. Nasabi nila yung para kayo, para ma-justify nila yung ginawa nilang aksyon dati. And it could go in bad places. The Philippines, if a sailor or soldier or one of their members were killed, could invoke Article 5 of the Mutual Defense Treaty. Dahil sa deployment ng B-52 bomber aircraft at F-16 fighter jet ng US Air Force, nagpapanik na ang China. Mukhang naduduwag na. Chinese top diplomat Mr. Liu nakikiusap na sa US. Itigil na raw ng Estados Unidos ang panguudyok ng gulo sa South China Sea. Di ba? Puro sila ganon. Tigil na ng US panguudyok ng gulo. Sila nga nang uudyok ng gulo in the first place. Kasi inaangkin nila yung hindi na nila teritoryo, mga tol. Di ba? meron bang isang kapitbahay na inaangkin yung teritoryo mo tapos sasabihin niya, huwag kang gumawa ng gulo. Di ba? Samantalang pinagtatanggol mo lang naman yung bakuran mo. Di ba? Ganun na ganun sila, mga kapatid. Pero ito nga yung China, mga tol. Maano lang sila sa business talaga. Gusto lang nila magpayaman pero hindi yan interesado sa gera. Wala raw karapatan ang US na manghimasok dito. Pero ba't ba US ang laging sinisisi ng China? Sino ba ang nagda-dangerous maneuver? At sino ba ang nagwa-water cannon? China Coast Guard, diba? So sino ang tunay na naghahanap ng gulo? Diba? Nanghihimasok lang naman ang Estados Unidos para protektahan nito ang Pilipinas. Bakit China? Alam ng China, mga tol, na meron tayong Mutual Defense Treaty na pwedeng ma-invoke once na gumawa sila ng maling aksyon. Kaya tignan nyo, mga tol, yung BRP Sierra Madre, diba? Hindi nila matanggal kahit sinasabi nilang illegal na nandoon yun o ba't di nila maalis. Ang tanging kasunduan nila kay Duterte dati, huwag kayo magdadala ng mga building material, repair materials dyan. Kasi ang gusto nga nila, masira na lang ng tuluyan yun at masira ng kusa. Nang hindi sila gumagamit ng puwersa. O di walang may invoke na Mutual Defense Treaty doon kasi nasira ng kusa, di ba? So ganun yun, mga tol. Kaya doon sa mga sinasabi ng China, pag nagkagera, ganyan-ganyan, una kayo. Talagang lang yan, mapapasubo na lang talaga sila, mga kapatid, pero hindi nila gusto yan. Bagsak din ekonomiya nila ngayon. Natakot na ba kayo sa dami ng F-16 fighter jet na dineploy dito sa aming bansa? 在后边捣乱的呢是谁呢？一个是美国，第二个呢是美国又拉上他的小兄弟。总的来讲叫什么呢？叫域外国家。他域外国家在挑起这个争端，主要还是针对中国吧。北美在南海开展以炫耀武力为 The US and the Philippines muscle flexing.
Provocative military activities in the South China Sea. Ano yung muscle flex ng Philippines? Anong lalakas ng tama no. Sila ngayon nagpapadala ng napakaraming barko para ipakita nila ang dami nilang puwersa 目的的军事挑衅活动，不利于管控海上局势和涉海争端。我们敦促相关国家停止不负责任的举动，切实尊重地区国家维护南海。 Sino ba naman kasi ang hindi matatakot? Balaan ka ba naman ng pinakamataas na opisyal ng US Navy, Commander and Admiral John Aquilino? At bilang paghahanda ng Indo-Pacific Command sa pag-atake ng China, i-deploy sa Pilipinas ang air defense system ng Estados Unidos na kayang pabagsakin ang lahat ng klaseng missile tulad ng hypersonic missile, cruise missile, at ballistic missile mula sa China. It is a 360-degree integrated air and missile defense capability that would protect our citizens and protect the forces that we need, and that includes ballistic, hypersonic, and cruise missile threats. We must go faster, and I've articulated that needs to be in place. Kung inalerto nga ni Xi Jinping ang kanyang militar sa potensyal na military conflict at sea, naka-heightened alert naman ang lahat ng US Navy warship at US Air Force fighter jet. Alam mo yung mga daldal ng China, yung mga salita nila, mga tol, para silang napanood kong dalawang rider. Yung isang rider, ang tapang, no? Bada agad ng motor, no? Naghahaman, anong gusto mo? Ha? Anong gusto mo? Ang ganun, mga tol. Yung isa, parang tinitignan lang siya, ano to? Hinahamon ako ng away, anong gusto mo? Tapos, bumalik ulit sa motor, tapos bumaba na naman ng motor. Anong gusto mo? Na bad trip yung isang rider, pinagsusuntok. Walang bawi. Sakay na lang ulit ng motor. Parang ganun to mga tol, itong China, no? Yung mga salita nila, defense mechanism nila yun No, para masabing matapang sila, kakatakot sila. Pero wala yan. Ampaw yan, ampaw. Talagang malaking gulo ito. Dito nag-iwan ng kataga si Admiral Aquilino. Huwag ka lang magkakamaling tangkaing at atakihin ng Pilipinas, China. Dahil pagsisisihan mo yan. Dito papanindigan raw ng US Indo-Pacific Command na unang re-responde na dedepensa nito ang Pilipinas sa anumang bantang pag-atake mula sa China. Applies to the Philippines. You know, it's a really critical hotspot right now that could end up in a bad place. The continued belligerent and aggressive and dangerous activity by the PRC against our allies in the Philippines is concerning to me. The Chinese have no legal claim to the area that they have articulated as Diba, linaw, have no legal claim. Their sovereign territory, and the fact that they are now fire hosing and ramming Philippine ships attempting to support Philippine sailors on the Sierra Madre. So I'm concerned where it could go. I would hope that the international community condemnation of those actions is enough to get the Chinese to back off. But if it doesn't, it could go in bad places. The Philippines, if a sailor or soldier or one of their members were killed, could invoke Article 5 of the Mutual Defense Treaty. Kaya ngayon mga kapatid, ine-expect natin mga tol, no? Sa mga next supply natin, maghihinay-hinay na ang China sa pag-water cannon nila. Kasi malamang mga kapatid, natatakot na ngayon yan. Oo nga, no? Baka may masawing mga sailor sa Philippines dahil sa pagbomba natin ng water cannon. Yari tayo rito. Tinatakot lang naman natin sila. Hindi naman natin sila balak anin talaga Tinatakot lang naman natin sila. Kaya mga kapatid, expect natin maghihinay-hinay sila. Abangan na lang natin sa mga susunod na pagkakataon kung gaano talaga sila katapang mga tol. Pero ako ine-expect ko mga kapatid, sa susunod medyo magbabawas-bawas sila ng water cannon nila dahil may mga nasugatan na at nagbanta na nga yung ang US, no. At isa sa mga crew member ng resupply mission ay masawi dahil sa kanilang water cannon dahil talagang matindi yung buga nun mga tol, no. Pwede nga daw ma-invoke yung Mutual Defense Treaty at yun ang takot na takot doon ng China. And that would put our policy decision makers in a place that would require really tough choices. It would be my requirement and responsibility to provide the Secretary with options if that were to happen. Our most important alliances and partnerships are stronger than they have ever been. So if your question is where are our strong points, they are in the Republic of Korea, Japan, Philippines, Australia, India, and among other
partners in ASEAN. Hindi lang nga to laban ng Pilipinas, kundi laban ng buong mundo para sa kapayapaang sinisira ng mga Chinese. Literal na malaking gera to pag nagkatakot. Kayo, handa ba kayo sa posibilidad ng digmaan? Sabi ng mga pro-China, ano daw assurance ng Pilipinas na susuportahan tayo ng Amerika, mga tol? No? Alam nyo mga kapatid, naglalabanan pagiging superpower sa mundo itong dalawang bansang to, no? Ekonomiya, China at saka US. Ang assurance nyo doon mga kapatid, ayaw ng US na mauungusan sila ng China. Pag pinabayaan nila ang Pilipinas, no, na matalo ng China, hindi sila tutulong, for example, maaangkin ng China yung kabuuan ng inaangkin nila, yung Indo-Pacific o yung South China Sea, I mean. 'Di ba? Sunod na rin doon yung Taiwan. Syempre, sabihin ng China, wala naman pala tong US 'di ba? Hindi nga nila tinulungan yung Pilipinas O di siguro na rin natin ng Taiwan, 'di ba? O ngayon, kontrolado na ngayon ng China yung lahat ng mga dumadaan kasi yun ang talagang daanan ng mga barkong pangkalakal mga tol sa buong mundo Sa tingin nyo papayag ng gano'n ng Amerika na mananalo ang China sa ganong sitwasyon? Hindi sila papayag doon mga tol. 'Di ba? Kasi meron silang kanya-kanyang agenda Ang agenda ng ang layunin o ang interest ng Amerika manatili silang on top. Hindi sila papayag na maungusan sila ng China. Ngayon ang atin naman, interest naman natin is makuha natin yung ating karapatan dito sa West Philippine Sea. Hangga't maaari nga mga kapatid, wag na humantong doon sa gera. Kaya merong mga ilang paraan para hindi na humantong sa gera pa yan. Ano-ano yon? Yung ginagawa ngayon ng presidente mga tol na kumukuha siya ng suporta sa iba't ibang mga bansa. 'Di ba? Para at least makita ng China na teka, etong Pilipinas hindi ito nag-iisa, hindi natin pwedeng galawin to. Ang daming kakampi nito. Isa na yon. So pag pwede mag-back off na ang China at hindi nila ituloy yung gusto nilang gawin na gera-gera. Kasi wala rin naman silang interest doon lalo na maapektuhan ekonomiya nila. 'Di ba? Mga Pilipino kailangan manindigan. Tumayo talaga tayo, tumayo at manindigan na talagang atin to. Kasi ang isang bansang nagkakasama-sama at malakas, meron tinatawag na people power, kaya nating makuha yung gusto natin nang hindi dumadaan sa marahas na pamamaraan, 'di ba? Tapos, yung isa pang pwede nating gawin, dalhin na lang ulit natin sa UNCLOS, mga tol, 'di ba? Dalhin ulit natin dun sa arbitration ng UNCLOS, mga tol. Makakakuha tayo ng suporta tungkol sa mga bagay na 'yan. Hindi na siguro last resort na lang talaga yung yung gera kung talagang ayaw nilang paawat mga kapatid. Pero tulad nga ng sinabi natin kanina, hindi rin gusto ng China 'yan, mga tol. Pinaghirapan nila ng husto yung pagpapaunlad ng ekonomiya nila tapos sisirain lang nila sa gera ni Xi Jinping. Dahil sa pagiging ganid nila, wala rin sila mahihita 'Di ba? Magagalit sa kanila buong mundo kasi sa pagiging ganid nila, ang daming nasira, ang daming nagbuwis dahil sa pagiging ganid nila. Una, wala naman silang legal na basehan para dun sa claim nila sa West Philippine Sea tapos papasok sila ng gera. 'Di ba? Para kumbaga sa dalawang magkaaway, 'di ba? O kaya dalawang nagbanggaan, kahit na ikaw ang binangga pero wala kang lisensya, talagang matatalo ka talaga. Kasi wala kang karapatan sa kalsada Well anyway mga kapatid, no, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa videong napanood natin? Pwede kang magbigay ng komento at magbigay ng iyong saloobin. Alright, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.